last day na ngayon, magboboto po kami. Tapos na po kami magboto mga katoto. Bilis lang pala. Isang cross lang na ganun. Yun, kumusta po mga katoto? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. So ito po yung unang araw namin na pagboboto dito sa Canada. So since na citizen na po kami last January, so ngayon pinadalan po kami ng ito, ng ganito. Yung voters information card. So lahat po ng nagiging citizen dito sa Canada, meron po silang record. So papadalan po lahat sila ng mga voters information card. So ito po yun, dalawa kami ni Commander ang napadalhan. Meron pong naka-indicate na pangalan, yung address, tsaka yung postal code. So ang kailangan daw po dito sa pagboboto ay dapat may kami, may Canadian citizenship kami, at least 18 years old above, then proof of identity and address. So yung present namin ay yung namin, driver license namin, kasi naka-indicate doon yung address namin. So ito po yung unang araw namin, first time namin na magboto dito sa Canada. So sana maging okay, at sana yung iboboto namin manalo. Sana yung mapili ng mga dito, mga citizen dito o yung mga magboboto ay yung matinong leader at hindi kurakot, at saka magaling sanang mamuno sa isang bansa katulad ng Canada. So sana maging okay, at sana marami pang mga opportunity na dumating para sa pamumuno ng bagong mahahalal na Prime Minister dito sa Canada. Yun mga katoto, boboto na po kami mga katoto. Dito na si Commander, kasama ko na siya. Ayan. Dito po kami magboboto. Ayan o. Ang daming sasakyan din nagboboto. Marami sasakyan. So last day na ngayon, magboboto po kami. Tapos na po kami magboto mga katoto. Bilis lang pala. Isang cross lang na ganun. No, isang cross lang. Yun, tapos na. Nakaboto na. Canadian na. First time. Sana manalo yung binoto namin. So yun mga katoto, tapos na po kami magboto. Iba pala yung pagboboto dito, no? Isa lang. Kung sino yung kapartido niya, kunwari yung conservative nanalo dito, tas majority nanalo yung conservative, so yung kapartido niya na prime minister, yun din yung mananalo. Kumbaga ganun yung kalakaran dito. So hindi siya yung per name na naka-indicate doon na parang para prime minister, tas pagpipilian. So hindi siya ganon. So iisa lang siya. Kumbaga group lang siya no. Group lang yung pagboboto. So ibig sabihin iba-iba yung nila, yung party list nila, parang ganon. Oo, iba-iba yung party list nila. Tapos nire-represent lang nila yung party list nila dito, no? Oo. Kumbaga ganon. So kung sino yung pinaka majority nanalo, siya yung uupong prime minister. Sila kung sino yung kapartido nila. Ganon. So ibang-iba yung pag dito. Tapos nakaka-cover ka lang na gano'n na karton. So, Tapos merong mga present number, tapos hindi mo na kailangan magpila. So nung pagpunta namin doon, right away pumunta na kami doon. Kasi dito konti lang yung tao. Then meron pang early voting na nangyari, so 3 days yun. So mas malilesen, advance yun, malilesen yung mga tao na magboboto. Tapos madali lang, present mo lang yung ID mo, tapos yung voters information card, then yun na yun. Pagka cross mo dun sa pangalan, dun sa may bilog, ilagay mo dun sa box, okay na, di ba? So yun po, ganun kadali lang.
Parang hindi man lang ako huminit yung parang nagpunta ka lang tapos nagpirma, yun na no, ganun lang. Pero para sa akin mas gusto ko yung sa Pilipinas, masaya. Yung safety dito okay, pero yung saya sa Pilipinas pag eleksyon, yun masaya doon. Kaya lang delikado kasi may pinapatay, mga ganon, yung mga risk na buhay kasi nagkakagulo. Dito wala no. Tapos yung mga kandidato, hindi sila nagpo-post ng poster nila sa mga puno-puno. Ano lang, parang nakatusok lang sa lupa. Tapos maliit na karatula lang, mga signage lang. Ganun lang eh. So yan po mga katoto, tapos na kami magboto at talagang Canadian na kami. Namimili na kami ng mamumuno dito sa Canada. So yan po mga katoto. Nakapanibago ba? Kasi sa within 4 years or 3 years na nag-stay ka dito sa Canada, hindi ka man nagboboto, tapos siyempre ngayon parang belong ka na sa Canada. Parte ka na ng Canada no? Ganon siya. Iba yung pagramdam din na may privilege ka na magboto. Ganito. Kasi yun din yung pinaka pagkakaiba ng permanent residence at sa PR yung pagboboto. So pag citizen ka, may ka na, may rights ka na magboto, magpili ng prime minister mo, di ba? Yeah. Ganon. Tapos halos same lang din naman ng permanent resident at citizen yung privilege, except yung pagboboto at yung passport. Yung may passport. Yan, ganun lang yung pagkakaiba. Tsaka yung hindi ka na mag-renew ng permanent residence PR card. Ganun siya. Yes. So ano pa masabi mo sa election dito? Mas maganda talaga dito. Meron silang Para sa'yo, mas maganda. Kasi sa Pilipinas, kailangan pang mag-ink. Ay, oo, may ink pa pala, tama. Pero dito sa Canada, wala. I-cross out lang nila yung pangalan name mo sa may list nila. Then, ganun lang. So, hindi mo alam, malay mo, nireprint nila yun. Tapos, pinalitan yung mo, di ba? Pero, hindi naman siguro kasi ganun talaga siguro yung nila. Yung way nila kung paano magboto dito. Unlike sa Pilipinas talaga, na lagyan ka na nga ng ink, pwede ka pang magboto. Pero kahit patay na. Oo pa, yun nga, yung mga patay, nagboboto pa. Ganun yun. Yeah. So dito, napakasimple lang, para lang kami dumaan na ganun, nag-cross, tapos pinasinto yung ID, umalis na, ganun lang na. So maganda, sana sa Pilipinas meron din yung early voting nila, yung advanced voting nila. So para makaless din sa sa pila tsaka crowded yung mga mas maganda sa Pilipinas, bigyan nila ng privilege yung mga may mga matatanda, may mga anak na magboto na ng maaga. Yeah. Ganon. But ang maganda talaga sa Pilipinas, dapat merong advanced voting. So magbibigay sila ng yun. at least 5 days na sunod-sunod Tapos, before yung election talaga. Kasi iwas na sa gulo, habang pila, sa gulo, pila. Tsaka din, nakakatulong din sa mga matatanda, mga convenience sa kanila yon. Tama. Matatanda, may anak, may mga kapansanan. So yun. So kayo mga katoto, nakapagboto na ba kayo? Sinong binoto nyo? Sana, yun nga sabi ko kanina, sana yung mananalo maging maganda yung pamumuno niya dito sa Canada at marami pang privilege na ma-open para sa katulad namin na immigrant dito sa Canada na nangarap pumunta dito at mamuhay at makapagtrabaho. Yes, lalo na yung mga ating kababayan na nagnanais na pumunta dito sa Canada, kasi alam ko na ang mga Pilipino talaga is mga hard worker yung mga yan. Yun mga katoto, sana ikaw na nanonood, kung permanent residence ka man dito, sana next ikaw na yung magboto sa susunod na eleksyon. Yun po mga katoto, maraming salamat po sa pagbisita sa aming channel at panonood. Shoutout po sa 1,540 subscriber namin. Mag-ingat po kayo lagi. God bless po, bye bye.